at sa ilan nating mga kapatiran. Kaya yung mga nakaraang araw kasi ay habang ako ay nagbabasa, nag-browse sa Facebook, lumalabas dun sa Facebook yung mga ginagawang uri ng pagsamba ng iba't ibang mga kongregasyon. Nalulungkot ako kasi yung gawaing ebanghelikal sa ngayon sa kasalukuyan ay lubhang napapalitan na. Kung mapapansin ninyo na kung saan ay lumalayo na sa tunay na gawaing pagsamba. Yung mga nakikita natin na pinapractice ng ilang mga kongregasyon. Hindi na nasusunod yung gawain na kung saan ay nakasentro o nakapokus ang pagsamba sa gawain para lugurin ang ating Panginoon. Nasa ibang bahagi na kung saan ay hindi na nakasentro sa Diyos, kundi sa gawaing sanglibutan. Kaya lang ang masakit, maraming mga tao sa ngayon ang tumatanggap na ng mga ganitong uri ng gawaing pagsamba. Nababaguhin o isasaayos yung itinuro ng ating Panginoon ayon sa kanilang kasiyahan, hindi ayon sa turo ng Panginoon. Kung kaya, hindi lahat ng tinatawag na pagsamba ay masasabi nating tunay na aral at gawain sa loob ng isang iglesia. Meron lang akong papakita sa inyo, no? Na kung saan baka kayo ay maaaring ito ay nagugustuhan din ninyo. O baka maaaring ang ilan sa inyo ay gustong gawin natin ito dito. Ito ay isang kongregasyon lang na kung saan ay lahat sa kanilang gawaing pagsamba, bago sila magsimula, ay mayroong programang sinusunod. Okay, sana si Sister Jean, makita kong gagawin niya. Tingnan natin, lalo na si Sister Rose, papasayaw ba natin? Kaya pa ni Sister Rose. Meron silang ginagawang mga pagpuli, hindi kagaya natin dito, no? Okay? Tingnan naman natin yung ibang mga gawain sa ibang mga kongregasyon. Okay? Yung mga miracle practices nila na kung saan ay puputungan ka lang ng kamay at bigla kang sasapian ng espiritu. Wala yata yung sounds sa taas. Ganyo, may paghawi. Kapag kayo ay nasa loob ng isang kongregasyon, ay pupuspusin daw kayo ng espiritu. Babae yung kanilang ministro o kanilang pastor. Kung tinawakan ka, tutumba ka. Dahil puspus ka ng Espiritu Santo. Wala tayo dito niya. Ito naman ay paghahanda na kailangan ay may isang programa sa gawaing pagsasamba. Tatayo. Ilan lang yan yung sa nakita ko, no? Marami pa lumabas ng mga araw na kung saan ako ay lubhang natatakot. Lubha din ako na kung saan ay ganito na ba ang mga kaparaanan ng pagsamba sa ngayon.
Ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos na kung saan ay pagbabasihan natin ang banal na kasulatan na kung saan ang tinuturo sa banal na kasulatan, ang tunay na pagsamba ay dapat isagawa ng may paggalang, pagpipitagan, at banal na pagkatakot. Well, sa ganitong uri, ito yung paraan ng pagpupuri, nakakatuwa, nakakalugod, masaya, nakakaakit, active ang kanilang mga gawain. Kung matatanda natin yung istorya ni Cain at Abel, na kung saan, na ang magkapatid parehong naghain. Sila ay parehong naghain ng kanilang alay sa Panginoon. Ang isa ay tinanggap ng Panginoon ang kanyang mga alay, ngunit ang isa naman ay hindi. Yung kung saan ang mas higit na kinalugdan ng Panginoon, yung kanyang ginawang pagsamba at pag-aalay, ay yung kay Cain, ay kay Abel. Pati na ang kanyang handog sa Panginoon. Ngunit ang handog na ginawa naman ni Cain ay wala. Dahil hindi naaayon yung paraan ng paghahandog ni Cain ayon sa inuutos ng Panginoon, kung kaya't hindi niya ito tinanggap. At bahagi na rin ito ay may paninibugho si Cain kay Abel kung bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang kanyang handog. Ngunit si Abel ay sinunod niya kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos na dapat gawin niya sa paraan ng pagsamba at paghahandog. Sa panahon natin, makikita natin na kung saan maraming iba't ibang uri ng pagsamba na maaari nating tanungin ang sarili natin. Ito ba ang sinabi sa atin na gawin natin? Madalas tinatanong ko yung sarili ko, ang bilang natin sa kongregasyon na ito, kung ikukumpara natin sa iba, ay maliit na bahagi lamang ng kanilang bilang. Pero narito tayo, patuloy at patuloy tayo gumaganap ng ating tungkulin. Sa Hebreo 12:28 ang sabi dito, kaya't yamang tumatanggap tayo ng isang kahariang hindi matitinag, tayo magpasalamat at sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayo sa Diyos ng pagsambang kalugod-lugod sa Kanya na may paggalang at banal na pagkatakot. Brother Nelson, meron kaming tinatawag na kalugod-lugod, hindi ba kalugod-lugod yung ginagawa naming awitan? Hindi ba kaya nga ang dami-dami namin eh. Ibig sabihin, ang dami namin namomotivate. Ang dami sa amin naniniwala, nasisiyahan. Ang puso nila kapag kumakanta sila ng masaya, may patalon-talon, meron pa silang mga tinatawag na kung iba't ibang mga programa sa kanilang mga gawaing pagsamba. Hindi ba ito'y kalugod-lugod sa Panginoon? May paggalang at banal na pagkatakot. Tinaas ng ministro ang kanilang kamay. Tinapat sa iyo. Kailangan umarte ka na nasa iyo ang Espiritu Santo. Bumagsak ka. Kung hindi, itutulak kita. Meron akong nakita pa doon. Nung hindi siya mapabagsak dahil pinukul pa siya, pinilit sa tinulak, nangiti na lang siya. Hindi ko na pinakita po dyan. Ito ba'y kalugod-lugod sa kanya na may paggalang at banal na pagkatakot? Dito po sa Hebreo, sinasabi dito na kung saan tayo bago sumamba, dapat nating maunawaan kung sino ang ating sinasamba. Sino nga ba sinasamba natin?
ating Panginoon, hindi ang tao. Hindi sino man nakasama natin dito. Ang Diyos ay banal, dakila, at karapat-dapat sa ating lubos na paggalang at pagsunod. Yung ginagawa po natin pagsamba nito, yung ilang proseso na ginagawa natin, awitan, panalangin, pag-aaral ng kasulatan, sermon, yan po lahat ay nasa banal na kasulatan. Liban po dito, kapag nagdagdag pa tayo, ano pa yung dapat natin idagdag rito? Yung pagdadamit kaya, baka mamaya padagdag sa atin, kailangan lahat nakaputi, kailangan lahat ay nakabistida. Wala yata tinuro dito yon sa banal na kasulatan. Pero tayo ay hindi sumusunod yan. Wala tayong pagdadagdag, wala tayong pagbabawas kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi kung gaanong moderno, popular o kaakit ang paraan ng pagsanda, kundi tunay na kalugod-sugod sa ating Panginoon. Meron akong nakausap na kung saan ang lakas nilang tumawag lalo na sa kabataan. Yung mga ibang kung ang mga born again, lalo na ang mga born again. Isang kabataan, lahat ng iyong kaibigan, lahat ng iyong kaklase, meron kang special recognition kapag naakit mo silang isama sa kongregasyon. Attendance daw na tinatawag. Hindi natin masasabi kung ano dihan, kung ano ang dahilan sa ganung bagay. Pero nakalulungkot na lamang na madaming modernong paraan ng pagsambang ipinapakita para makaakit ng maraming mga Pinoy. Maraming iba't ibang uri ng pamamaraan ng pagsamba ang ginagamit ng iba't ibang mga samanghang pangreliyon. Ngunit ang tunay na sukatan ng pagsamba ay hindi yung sa dami, kundi ang tunay na katapatan nito na naaayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Isa o dalawa. Yung isang linggo, ilan lang yata ang sumamba rito. Natural, meron tayong damdamin na kuminsan, ilan na lang kami. Bukas makalawa, ilan na lang kami kaya. Kakalungkot, pinanghihinaan ka ng iyong faith kapag nakikita mong kaunti ang sumasamba. Pero hindi yun ang tunay na dapat nating maging damdamin. Kung kaunti man o hindi. Isa o dalawa, nandun ang Panginoon sa gitna niya. May dahilan, maaaring kaya hindi tayo nakadalo sa kongregasyon na ito. Pero ang puso natin, maaaring wala rito ang ating pisikal, pero ang puso natin ay nasa tunay na damdamin pa rin at tamang pagsamba. Sa ngayon, may mga sumisira, may mga bagay na kung saan ay sumisira sa tunay na pagsamba at gawain. Yun yung tinatawag nating man-centeredness. O kung saan ang isang pagsamba ay nakasentro sa mga gawain ng mga tao. At meron naman tinatawag na pragmatismo o pragmatism. Pag sinabi natin man-centered, ano ang gusto ko? Ikaw bilang isang mananamba, anong gusto mo? Masaya? Maingay? Marami? Okay. Ano ang makapagpapasaya sa iyo, sa iyong pagsambang gagawin? Yung man tumatalong-talong, iikot-ikot, o kailangan may mga ibang activity, o ano pa man. Yun naman tinatawag na pragmatismo o pragmatism sa English ay kung ano ang gumagana. Ito yung tinatawag natin na kung saan ay sa kasalukuyan ngayon. Kaya napakarami ng iba't ibang uri ng born again na pangalan ay dahil yan ang uso. Yan ang pinakamadali na makaakit. Yan ay gumagamit ng musika.
Yan ang gumagamit ng mga grupo-grupo, kunwari sila, at meron pa silang mga special program after ng church service. Sister, brothers, parang mga, ano ba yung tinatawag nila na pagka-grupo ng mga babae, grupo ng mga lalaki. Maganda ang layunin. Maganda kung ito ay isa sa buhay. Maganda kung ito ay nasa tamang katuruan. Nakakatulong upang manatili ka sa iyong pananampalataya. Ngunit sa tunay na pagsamba, hindi ang kagustuhan ng tao o ang magandang resulta nito ang pinakamataas na pamantayan, kundi ang Diyos at ang kanyang salita. Susundin natin ang kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita. Bibigay ako sa inyo ng ilang mga common practices ng mga kilalang mga gawain pagsamba ito. Sa banal na kasulatan ay mayroong tinatawag tayo na kung saan 3 uri ng pagsamba na ginaganap ng mga Kristiyano. Ito yung tinatawag nating vain worship na makikita natin sa Mateo 15, 8 hanggang 9. Sinasabing ito, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Dadapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng tao. Pag po ba tayo ay sumasamba? Napansin niyo lamang po kung minsan may kaunting ingay. Hindi po ba tayo ay nadidisturb? Pero dahil sa mataas ang faith natin, tinutuloy natin. Sinabi ng ministro, o sige, bago tayo manalangin, habang nananalangin tayo, sumigaw kayo. Pag ganun pa kayo kailangan, umiiyak kayo habang nananalangin. Naituro ko po ba dito sa inyo yan? Makailangan niyo. May pagsigaw, mayroong pagsayaw, paggalaw, habang nananalangin. Sino nagturo nun? Sabi nila, nung daw panahon ng unang sa Old Testament, may ganun din daw. Wala akong makita po, brother, tulungan mo ako. Baka hindi ko rin nakikita. Kung may ganung uri ng pagsamba. Basta pag nakita ko, yung mga ganyang uri ng pagsamba ay nakita ko sa panahon ito. Kailangan sa pagsamba, hiwalay ang lalaki, hiwalay ang babae. Kailangan sa pagsamba, mahaba ang buhok nyo, walang magpupaputol. Wala akong nakita ang katuruan sa banal na kasulatan. Yun yung tinatawag na vain worship. Na kung saan ang ginagawa nila na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ay ang mga utos ng mga tao. Ano naman yung tinatawag nating ignorant worship? Okay. Ito sa Acts 17:22-23. Ito yung istorya na kung saan ay nang pumasok si Pablo dun sa lugar ng Areopago. Ito yung mga Rocky Mountain area noong panahon na yon, ay nakakita siya ng isang rebulto o yung isang nakalagay doon. Ang mga tao nun ay sumasamba. Ngunit namasdan niya na kung saan ay may isang dambana na nakasulat sa isang Diyos na hindi kilala. Hindi mo sumasamba ka, hindi mo alam kung sino ang sinasamba mo na yun. Buti pa nga yung ilang mga religious organization dito, pag sinabi mo, saan ka pupunta? Sa Quiapo. Magsisimba ako kay Nazareno. Alam nila, Nazareno yung sasambahin nila. Buti pa yung mga Buddhist, alam kung sino yung kanilang sasambahin. Mga pagans, kung sino-sino nila. Pero dito sa ignorant worship, sinasabi, tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago. Ito ay Rocky Hill ng Athens. At doon ay may nakita siyang isang Diyos na hindi kilala, malinaw na nakasulat sa banal na kasulat. Basahin niyo po yung istorya na yan.
At ano pa yung worship na binabanggit sa banal na kasulatan? Yung tinatawag na true worship. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ito yung nandito. Ito yung kiniklaim natin. Ito yung kung saan, kung bakit kayo nandito sa ngayon, gumaganap, sumasamba, dahil tayo ay naniniwala na ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba, ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa Kanya. Ganun din naman po ginagawa namin, Brother Nelson, kami nagsisisamba sa Panginoon. Yun nga lamang, sinusunod pa nila yung ilang mga practices na nakasulat sa Old Testament. Ang lumang ang matandang ang aklat ng Old Testament po ay hindi na nauukol para sa panahon natin. Ang Old Testament po ay ginagamit lang natin sa ngayon bilang tuntunan o halimbawa ng paraan ng pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Pero ang batas po ay sinusunod natin mula na ang ating Panginoong Jesucristo ay napako sa krus at ang lahat ng kanyang mga itinuro sa panahon ng New Testament ay yun na ang dapat nating sundin. Sabi po dito sa Colossians, malinaw na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Malinaw po. Wala na tayo sa Old Testament practices ng gawaing pagsamba noon. Sundan ko pa po sa Hebreo 10:9 hanggang 10. Sabi po, saka sinabi niya, narito ako pumarito upang gawin ang inyong kalooban. Inalis niya na ang una upang maitatag ang ikalawa. Anong ikalawang sinasabi? Ano yung una? Yung una po ay yung Old Testament. At ang ikalawa, itong New Testament. Kaya dapat po nating alalahanin na kung saan we do not live anymore under the Old Testament. Ngunit nakalulungkot ay marami pa rin pong mga religious organizations that they are also practicing both the Old and the New, or some of them are practicing the Old Testament way of worship. Andiyan po yung tinatawag ng mga Pentecostal. Kanina yung mga nagsasaya, karamihan din ay Pentecostal. Adventist, Presbyterian, Lutheran, Anglican, Baptist, Catholic, and many others. Ano po yung pagkakaiba nila pinapractice sa atin? Huwag kayong mainip po. Binibigyan kong linaw, katuruan, kaliwanagan, lalo na sa mga kabataan. Kasi ito, noon tinuturo namin lagi noon to, nagkaedad na. Kayo, mga bagong civil kayo ngayon, baka mamaya nami-mislead kayo. Okay. Subukan natin ang Muslim. Okay. Ang Muslim ay may tinatawag na mosque na kung saan ay may mga bahagi sa Pilipinas, lalo na sa parting Mindanao, maraming Muslim yan. Dito sa atin, sa Quiapo, mayroon silang mosque na tinatawag. At bago sila magsimba ay mayroong makakapasok sila sa kanilang mosque kapag sumigaw na with the use of their microphone. Okay? Para paalalahanan ang lahat ng Muslim na kailangan na nilang magsala. Yung tinatawag natin na adhan. Okay. Pero bago sila makapasok sa kanilang mosque, dapat ay maghihilamos sila. Maghuhugas ng paa, maghuhugas ng kamay. At pagkatapos, mayroon silang ino-observe na kung saan ay
iba't ibang posisyon na kailangan sundin nila, kabisaduhin nila sa paraan ng kanilang panalangin. Ewan ko, ito hindi natin ginagawa dito, no? Okay. Ang lahat ng Muslim ay kailangan sa loob ng isang araw ay magkakaroon ng limang panalangin sa maghapon. Mula sa pagtungtong ng madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. Meron silang tinatawag na iba't ibang uri ng gawain. At ang kanilang gawaing pagsamba ay araw lamang ng Friday. Sinin niyo po kung ano yung pagkakaiba ng Muslim at sa gawain natin sa ngayon. Kaya nais kong balik-balikan po ito kasi po maraming mga katangian na hindi nasasagot ng ating mga kabataan. At lalo na kapag may bago tayong miyembro na kung saan ay nagtatanong sa kanilang mga isipan. Seventh-day Adventist po. Kung ang Muslim ay Friday, ang Seventh-day Adventist ay Saturday. Sila ay may mga inatawag na mga natatanging choir o paawit, pero ang maganda sa kanila, kapag VIP ka sa church, sa unahan ka. Uupo. Yun ang kanilang katuroan. VIP and choir are seated in front. Meron silang musical instrument, and they are every time ay nagtuturo o binibigyan nilang diin yung katuroan ng second coming ni Christ. Okay. At ang kanilang Lord's Supper ay 4 times a year lang nila ginagawa. Matipid. Matipid sila. Igagaya natin linggo-linggo, magastos. Sa pinakamalaking religious organization ay ang Iglesia ni Cristo sa ngayon. Iglesia ni Cristo, Thursday and Sunday ang kanilang service. Pero may mga ilang kongregasyon halos araw-araw na. From Monday to Sunday. Hindi natin alam kung ano ang kanilang gawain. Mayroon silang mga natatanging mang-aawit. Mayroon silang mga choir kung saan ay praktisado at kailangan tumayo, okay, sa harapan ng sugayon ay maging kalugod-lugod daw sa kanila yung gagawing mga awit. Tayo, kahit sintonado, pwedeng umawit dito. Madalas ako pa nga nagli-lead sa inyo. Minsan hiyang-hiya ako dahil sintonado ako. Pero malinis at magang ang puso ko kapag ako ay nakakaawit. Sana ganun din kayo. Ninanamnam ko yung bawat salita. Hindi ko kailangan ang iba na aawit sa atin at sila lang ang magpupuli. The Lord's Supper is conducted only once a year. Kalungkot. Ano ba ang social relevance ng ating o ng spiritual relevance ng banal na dulang? Kaya tayo nandito gumaganap dito ay para alalahanin natin ang Panginoon. Pagka once a year lang yan o 4 times a year lang yan, ibig sabihin, ganung beses lang sila aalalahanin ang Panginoon. Meron silang tinatawag na pasalamat, okay, special day or Thanksgiving. At kapag kayo hindi sumunod sa ganitong gawain, kayo ay ititiwalag. At kailangan sundin ninyo ang pinag-uutos ng kanilang leaders. Catholic idolatry. Meron silang mass, parang maaaring iba sa atin dito ay galing sa ganitong uri na pananampalataya na kung saan may mga iba't iba silang paraan, program. Okay. May Holy Week pa nga yung mga yan, may Eucharist sila na kailangan ay magbibigay kayo ng
regalo o gifts every mass ay ipinagkakaloob sa pare at hindi ko kabisado ang practice ng Catholic dahil hindi ako dumalo. Nakita ko lang pero ang kailangan ay paspasan kayo ng pare nila pagkatapos ng sermon. Okay? Ang Buddhism naman ay hindi nagtuturo ng may kinalaman tungkol sa ating Panginoong si Kristo. Karamihan ang kanilang mga turo ay nauukol doon sa kung paano magkakaroon ng meditation. Papasok tayo sa ating ginagawang uri ng panambahan dito. Binigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Ngayon ang tanong ay ito. Anong pagkakaiba natin sa kanilang ginagawang uri ng pagsamba? Sa atin, mayroon tayong pag-awit, mayroon tayong tinatawag na Lord's Supper, may giving tayo, may prayer tayo, at mayroon tayong tinatawag na Bible teaching. Napapansin niyo yan? Okay. Nagsulat pa nga tayo ng guideline upang sa gayon ay ito ang linggo-linggo natin ginagawa sa ating gawaing paglilingkod at pagsamba. Bakit yan lang? Nakakatamad, brother, hindi masaya. Kaya hindi siguro tayo dumadami o lumalago dahil napaka-very conservative. Ang sabi nila, ang nila sa atin, conservative tayo. Kaya yung iba ay hindi. Ngunit ito lang ang binigay na kautusan sa atin. Ng ating Panginoon at nakasulat sa banal na kasulatan na dapat natin sundin. Hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng magbawas. Wala tayong idols. Wala tayong mga iba't ibang uri dito ng mga nakakabit sa ating panambahan. Dahil ito nga ang tinuro sa atin ng banal na kasulatan na dapat natin gamitin, na dapat nating sundin nang naaayon sa salita ng ating Panginoon. Singing prayer, sermon and teaching the Word of God, Lord's Suppers, and giving. Meron ba tayong dinagdag dito? Meron. Anong dinagdag natin? Pag may birthday, may kainan. Eh yun po ay tapos na ng gawain. Okay lang po yun. Kaya kahit linggo-linggo tayo magkainan dito, okay lang po yun. Kasi yun po ay tapos na ng gawain. Yun po ay bahagi lamang ng ating isinasagabang banding, batian, upang lalo tayong magmahalan, magkaisa, at gumanap sa isang gawain. Okay, the Bible teaches and guides us on the right way of worshiping our God. Kung may pagkakataon po kayo, yan lang ang tinuturo sa banal na kasulatan. Ayan po ang mga supplemental na ginawa ko na chapter and verses for your guidelines. Yung pong ating ginagawang awitan ay malino siyang sinasabi na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno. Sa Old Testament po, mayroon po silang mga ginamit na mga mechanical instrument. Kahit po doon sa temple sa Jerusalem, habang sila ay nag-o-offer ng mga sacrifices nila, ay gumamit sila sa Old Testament. Kung saan din ay ilang beses na ipinakita sa Old Testament yung paggamit ng mga iba't ibang instrument, gaya ng string, harp, flute, at saka cymbal. Ilang beses po yan sinasabi. Pinakita po yan.
Ngunit, sa banal na kasulatan ay may nasusulat po na kung saan ay nasa wikang Koine, Greek. Salitang Greek na ang word salyo o pisalyo o salyo po ang pagkakatamang salita na ginamit na Greek word na kapag kasasamba, sinasabi sa banal na kasulatan, bagong tipan, na kailangan ay specifically singing without instrument accompaniment. Wala po tayong instrument. Dahil napinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na mula na ipako ang ating Panginoon sa inalis na yun paggamit ng mga instrument. We are now under the Moses law. We are not under the Moses law, neither the law of David, neither the law of Abraham. Yung praying naman natin, bakit natin ito pinasasalamatan at ginagawa? Makikita po natin yan sa Acts at sa Philippians ang kahalagahan ng panalangin sa ating gawaing pagsamba. Ang ating communion, bakit linggo-linggo? Hindi kagaya ng mga INC, hindi kagaya ng mga Pentecostal. Sabi po sa Corinthians, ang salo ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo. Gagawin ba natin ito ng minsan isang taon? Minsan isang taon lang tayo makikipagkaisa sa Kanya? At ng unang araw ng Sanlinggo, malinaw po sa Acts 27, hindi po Friday, hindi po Thursday, or Monday, or any other day. Every Sunday. First day of the week. Sa atin po, kalendaryo, Sunday is our first day of the week. Pero sa lumang kalendaryo po yata, Roman calendars, Saturday daw. Kaya sinusunod ng Sabat. Pero sa atin, sa panahon natin, first day of the week is Sunday, and Sunday is Lord's Day. Kaya dito dapat gawin sa ibang araw. Sunday lang. Kaya nakakapanlumo kapag ka Sunday, hindi tayo nakatanggap, di ba? Hindi tayo nakasamba. Hindi ba kayo nakakaramdam ng kahinaan, panghihinayang, pagka hindi tayo nakakatanggap? Sunday is the day where we are going to receive and be part of our communion. Tandaan po natin, hindi kapag may okasyon lamang, hindi araw ng pasalamat lamang, linggo-linggo. Dahil linggo-linggo din tayong nakikipagkaisa sa dugo ng ating Panginoon. Giving. Inutos po yan na bahagi ng ating panambahan. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal ay gawin naman ninyong gaya ng inuutos ko sa iglesia tuwing unang araw din ng Sanlinggo. Kaya naririto po tayo. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod at magsimpan. Ito, maraming maling practice dito. Karamihan sa atin hindi nagbubukod at nagsisimpan. Kung magkano lang mabunot na pitaka o sabag. Pero ang tinuturo po rito magbukod at magsimpan. Magtabi. Ayon sa ipinisya ng kanyang puso, uy, wala akong pera ngayon. Okay lang sa Panginoon yun. Hindi kailangan ng Diyos ng pera natin. Kung ano yung ipinasya ng iyong puso. Naiintindihan natin, wala kang trabaho. Okay? Naiintindihan natin sila meron. Pero ito ay hindi sa atin. Hindi titigil sa harapan ninyo itong lalagyan ng pera na hanggat hindi kayo nagbibigay, ay hindi aalis sa harapan mo. Wala tayong ganun katuruan. Mandatory.
Ang tinuturo sa banal na kasulatan, ayon sa ating puso. Hindi na rin tinuturo yung 10%. Tinuturo pa ng iba, 10%. Kung wala naman tayong trabaho, saan natin kukunin yung 10% na yon? Sa baon? Paano kung kumita ka sa loob ng isang buwan na to? Ito yung kinita mo, nagkataon naman na ipinangako mo 10%, nagkataon naman itong buwan na to, ay biglang may emergency. Kailangan mong gamitin. Ano palagay mo, brother? Mandatory ba sa atin ang 10%? Hindi natin ito. Ang tinuturo sa Corinthians, ayon sa ipinasya ng ating mga puso. Teaching, Bible study, meron tayong sermon, ginagawa dito. Dahil na malinaw sa Mateo na kung saan sinasabi, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Paano natin malalaman kung walang magtuturo? Paano natin ito susundin kung hindi natin ito gagawin sa loob? At magbibigay lang ako sa inyo ng passage o si kapatid na Nahum, si kapatid na Darwin, sasabihin lang sa inyo, ganun-ganun na. Kailangan nating mag-aral. Kailangan natin magpalago. Kailangan nating mag-ugat na ituturo at ituturo natin sa mga susunod na henerasyon. Kayo'y mga turuan at mga paalalahanan. Ang linaw po sa isa't isa. Marami tayong mga kapatid na naliligaw, nanlalamig, kung kinakaalam, paalalahanan, ay ginagawa natin ito sa bahagi ng pagtuturo. Alam niyo, nakakalungkot kasi talaga na bahagi ng isang ministro, yung sa aming mga pagsasalita ay dapat maging maingat kami. Dahil maraming mga kapatid na may mga maramdamin na kapag ka nakapagbitaw ka ng mga maliit na salita, kung minsan yun ang nagiging dahilan upang hindi tanggapin ang ilang paaralan. Ngunit malinaw na nasulat sa Bible, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan kahit na makakasakit sa damdamin ng iba. Minsan po, dito mag-iinit ako, sasabihin ko, kasi may katuruan po tayo sa banal na kasulatan na kung saan ano ba yung mga dapat nating ikilos sa loob ng panambahan? Meron pong mga ganong talata na sumusuporta na ang dapat nating mga ikikilos sa loob ng panambahan ay naaayon sa pinag-uutos. Ang tanong, does our church worship in this act? Tayo po ba ay gumaganap sa ganitong katuruan? Sapagkat binigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Sundan pa po natin, ang Diyos ay Espiritu at ang kanyang nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Para po sa huli ay iwan ko ang mensahe na kung saan ay nais kong ibahagi. The biblical true worship is God-centered, Christ-focused, and it's not about pleasing people. It is about honoring God according to the truth of His Word. We do not worship God according to what we prepare, but according to what He has revealed to us. Kaya tayo ay huwag manlamig. Kung tayo man po ay kaunti sa bilang, kung tayo man po ay walang magandang kongregasyon, kung tayo man po ay hindi nasa-satisfied, okay? Dahil kulang tayo ng mga gawaing makapagpapasaya sa atin. Ngunit ako'y naniniwala na ang gawaing itinuturo ng Iglesia ni Cristo ayon sa bagong tipan ay sumusunod at naaayon sa katuruan at salita lamang
ng Panginoon. Walang pagdaragdag, walang pagkakulangan, bagkus puno ng pananampalataya sa atin. Sana'y mag-iwan ako ng kaunting mensahe at kasagutan sa ilang mga katanungan ng ilan nating kabataan. Kailangan nating i-review yung mga gawain at katuruan sa banal na kasulatan. Gandang umaga sa inyo. Thank you.